Ano yung line item mo, kilala ko yan. Ay, oh. Kasi yung masahista ko, masahista din yan. Ay, talaga ba? Oo, boyfriend, girlfriend na raw. Sino? Hindi pa ba sila nag-a-announce? Ginagamit mo yung mga bata sa content mo, kaya ang lumalabas tuloy na imahe mo sa mga tao ay mabuti kang ama. When in fact, Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. ano ba yung hugot niya? Saan nanggagaling itong rant niya kay Ate V? Eto nga daw, may kumakalat daw ng issue. Masikat naman si Sam Milby dyan kesa kay TJ Monterde Kasi sabi niya, lahat ng mga pera, lahat hindi madadala sa langit. Wala. So, since hindi mo na madadala, ibigay mo na sa akin. Ha? Ibigay mo na. Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inuubo. Ay, sorry. Dapat sabihin na siya. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito naman po si Jota Poco! At ito naman po si Papa o si Noah Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi yung inihilit sa amin. Ayan. Kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, ichichika na namin dali. Sobrang bigay na bigay ako. Napaka-80s. Pero inuubo. Pero may ubo. Ang buwelo lamang ako, kayo naman. Okay, naku, ito na nga, dami-daming tatanong sa akin. Sino rin blind item natin na nagpapasahe? Ay, oo nga. Sino ba yun? Ang dami na nagtatanong sa akin, hindi ko rin niya alam. Mata mo, mas maganda nga hindi niya nalalaman. Oo. Eh, ang nalaman ko pa, sabi sa akin ng isang source ko naman, sabi, uy, yung blind item mo, kilala ko yan. Ay, oo. Kasi yung masahista ko, masahista din yan. Ay, talaga ba? Oo, meron daw pagkakataon na nagbo-bonnet pa raw. Yung bonnet, nakita lang ang mata, tsaka yung talaga? ilong, tsaka bibig. Doon sa nakabonnet siya. Ah, Habang minamasay, so siguro yun ang trip ng aktor. tama ba yung hula ng Gwapong ano, ng actor. iba? Si ano daw? Hindi. Ah, Mali. Oo, basta Pamali yun. mo yung hula nyo, ha? Gwapong aktor. Gwapo naman yun, ha? Miss Chesa Zaragoza, Miss Tiso. Ano nga? Ano pa ba clue? Kaya, Ang Basta dami mga kasi nagtatanong. initials lang. N, A, P, V. Oo. As in victory. Ganon. O, ano na lang kayo, naluloka. Tama na, huwag nyo nang dagdagan yung mga encounters. Hindi yung nga mga natin nalalaman nyo, ha? doon sa initials lang, ano pa daw? Dagdagan mo pa daw yung clue. Malalaman nila eh. Sige na. Basta di ba na ano to, na viral ito. Na viral? Dahil nga Bakit? doon sa video scandal. Ah. Eh, ang laki-laki ng nota. Eh, syempre pag artist, alam mo naman pag artist, hindi pa ako nakakakita. Ay, nako. Eh, dapat nga makita rin natin ito, ha? Alin? Kasi kung totoo yung nabalitaan natin, aba, mag-boyfriend-girlfriend na raw. Sino? Eh, di ba si Rian, Oh. si Sancho. Oh. Ah, diba? Magkasawa na yun eh. Ay, no. Oh. Letter C. Oh. O, yung kapatid naman daw si Jella. Letter C din daw. Sino? Sibra? Silbra. Letter Z! Akala ko Silbra yung ano pangalan. Hindi. Sino? Si John Aramilian. Oh my God. Santino daw, magjowa na raw o Really? mag-boyfriend-girlfriend. Oh. Eh, sabi ko, baka naman puppy love lang. Oh. Hindi pa ba sila nag-a-announce? Sabi niya sa akin. Oh. Parang hindi pa. Sa'yo ko lang narinig, sabi ko doon sa source ko. Oh. Oo. Ilan taon na ba yung mga iyan? Ito, Og. So, pag sinabi ko ba sa'yo, tatahimik ka na? Hindi dahil Si tanong Jan, ka. 23. Oh. Si Jella, 22. O, nasa right age Pwede naman na naman sila. jowa. Arte mo, no? Siyempre, mukha lang sila mga minors dahil, kumbaga, yun ang naisip natin. I mean, yun ang image nila sa atin. Lumaki kasi sila sa paningin Exactly. natin. Oo. Parang may napapilap ito, Og. Oo.
Ano na yun ngayon kung hindi na puppy love? Dog love. Ay, wala ka na dito, Audrey. Nakaragat tama kanya. O basta. Ay, nako. Anyway, nako, eto na, nakakaloka. Oo. Alam mo, sa totoo lang, well-respected sa movie industry si Ate V. Si Vilma Santos. Yes. Ito. Parang hindi yata alam yun ng ibang tao. No? Kasi biglang na-viral. Yung kalaban ni Ate V bilang governor sa Batangas na nagsasabi na, ay basta wag na akong magsabi. Ito na lang. Kung ang aking kalaban ay si Catherine Bernardo, pero ang aking kalaban ay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, ang kanyang, marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, syempre, nasa edad yan. At saka laging ang sasabihin ko sa inyo, iba ang governor na nahihipo, naimbitahan, napupuntahan sa bahay, pwedeng mapuntahan, makapagpaperma at anumang pangailangan. At ako ang governor na 24 hours ang serbisyo. Ayan ako. Si Vilma Santos daw ay laos. Di bali pa raw sana kung si Catherine yan o si Andrea Brillantes, baka matakot siya sa kalaban niya. Nakakaloka. Diyosa, hindi namin kilala si, ang pangalan niya? Jay Manalo Ilagan. Jay Manalo Ilagan. Ano ba yan? Dahil ikaw ay taga Batangas. Medyo ako nagulat nga din sa lumabas na bidyong iyon. Paano ka nagulat? Ha? Tapos? Kaya tinawagan ko yung isa sa mga malalapit sa kanya kung bakit nagsalita ng gayon. Ang nagsabi sa akin, mahaba daw po yung video na yon. Ay, in-splice. Oo, in-slice daw. Ano in-slice? Ano to? Cake. Cake to. Dating cake. Hindi siya video. Hindi. Video, mahaba daw yung video na yon. Alam mo, hindi nga. Okay? Kung mahabang video. So, pero binanggit pa rin niya na laos si Ate V, na kung si Catherine at si Andrea pa yan, baka matakot siya. Andun pa rin yun. So, ano yung ini-splice? Dahil ang sabi may pinanggalingan daw na hugot itong si Jay Manalo. Ano dahil yun? syempre election na nga daw. Ano ba yung hugot niya? Saan nanggagaling itong rant niya kay Ate V? Eto nga daw, may kumakalat daw ng issue na itong kampo ni Ate B ay may mga ikinakalat na balita o issue dito sa kalaban na ito daw mga issue na ito ay matagal na daw. Tapos binabalik pa. Oo, ibinabalik. Dahil nga syempre, mga politika, may mga parinigan. Ayun daw. So baka napikon daw. Baka napikon. Hindi niya naalala. Babae yung sinasabihan niya ng ganon. At nakalimutan niya na siya'y lalaki. Nakalimutan niya na rumispeto sa babae. Kung meron siyang issue o merong issue sa kanya, ang mga refugee, doon siya sa issue tumuon. Oo nga. Diba? Kung ang issue ay kunwari ay corruption, di doon kayo mag-concentrate, mag-focus doon sa issue. Bakit sasabihin lang si Ate V? Hindi niya alam ang ano ni Ate V dito, ha? Ang katayuan ni Ate V sa movie industry. Ginagalang po si Ate V. Talagang respetado, we give her high regards, di ba? Haligi, di ba? Ang malas lang siguro na yun nung kalaban ni Ate B. Dahil sa ginawa niya, naresibuhan siya. Ay, yung mga sinasabi siguro ni Josa na kumakalat na issue, marami tayong nakikita sa social media na resibo na kinakalat ng kampo ni Ate B yun. So, hindi naman laos si Ate V. Si Ate V inaalok ng trabaho dito, si Ate V ang umaayaw. Then mas gusto ni Ate V na paglingkuran ulit ang Batangas. Maging nanay ulit ng bayan ng Batangas. At saka kakalabas lang yan ng MMFF, di ba? Oo. Gusto naman. Ayun. Hindi sila updated. Ayun. Kaya, kay Ginoong Ilagan, baka po ilagan kayo ng mga boto. Ito na, nakakaloka. Alam mo ba, sa Canada, sa Calgary, nag-concert itong si TJ Monterde. As usual, puno na naman. At dahil sila magkaibigan, biglang sinurprise ni TJ ang mga tao kasi binalitaan in-announce si TJ doon sa audience na ang SM ay stage manager. Pero meron din kaming SM na guest bilang stage manager. Talaga? Yes. Eto. Super special Calgary.
Ay, thank you pala ako sa mga stage managers natin. SM. Sorry. Yung mga SM natin na napakasipag. SM, ibig sabihin nun, stage manager. Yung stage manager natin. SMs! Pasok ka dito, mag-thank you lang ako. Napaka natin yung SM natin. And then, yung isa, ngayon siya sa kanila si Mama, kaya napaka-special ko. Kasi yung SM na to, ay literal na SM, gusto yung mga isa rin yung Sa Milby, diba? Nakakatuwa naman si Sam. Hindi kaya kahiligan na niyan? Yung pag-i-stage director? Hindi, kasi magkaibigan sila eh. Tama. At saka usually na, diba? Kumbaga, pag napupunta tayo abroad, diba? Tapos may mga kaunti tayong kasamang kaibigan, tulungan na eh. Correct. Diba? Oo. Katulad ko, diba? Pupunta kami dyan sa LA, sa Sanfo, 3rd week ng May para dun sa showing ng How to Get Away from My Toxic Family. Andiyan ako. Kaya, kita-kita tayo dyan sa LA at sa Sanfo. Okay? Ayan. So, normal yun. Hindi yung, masikat naman si Sam Milby dyan kesa kay TJ Monteverde, Walang ganong issue. Yes. Pag magkaibigan, walang ista-estado. Tama. Oo. Ang magkaibigan, pwedeng mag-asaran yan, makaka-level sila. Kahit sa showbiz, mas sikat yung isa. Walang ganun-ganun. Tama. Oo, di ba? Kung dyan sa Canada na, okay na okay sila sa at saka si TJ. Eto, mukhang merong away na nangyari. Sino? Sino nang-away? Eto na nga, Nay! Ano na nga? Eto na nga, baka naman kaibigan ko yan. Baka kaibigan ko yung mga nag-aaway na yan. Sabihin ninyo. Yung kanina yung kaibigan mo kaya nawalan ko. Oo, diba? I-intervene mo, diba? Naka-schedule. Diba? Eto na nga, Nay. Si Buboy Villar. Yung kanyang ex, nagsalita na. Bakit? Dati ba siyang pipe? Ha? Diyosa, nakakalimit Ang tagal Ang tagal ng punchline Oo. Ito na nga, kasi nga, di ba, nagsalita na siya finally dahil nga parang lumalabas sa SOCMED at saka sa media na parang siya yung pabayang ina at si Buboy ang dakilang ama. Ano ba totoo doon? Ay, ito na nga, si ex nga, Nay, nagsalita na nandun siya sa Amerika. So, meron silang dalawang anak ni Buboy nung sila ay nagsasama pa. So, ngayon, ang kwento is, yung ex nasa Amerika nagtatrabaho, umuwi-uwi lang. Iniwan yung mga anak niya dun sa kanyang mga magulang dito. Na hinihirang minsan ni Buboy, tas minsan si Buboy nasasama niya sa mga content niya. So parang lumalabas na si Buboy ang nag-aalaga sa mga bata. So sinabi ni Miss Goren na nag-aalaga sa mga bata, parang once a week lang niya yan, nihiram. Tapos meron pa siya mga naikwento doon na sinasabi nga niya na pag hinihiram daw yung mga bata dahil nga yung pangalan nila 7 years old na, sa harap daw ng mga bata, medyo nagiging sweet si Buboy tsaka yung kanyang current na partner na nakikiss daw sa harap ng bata, tapos natutulog yung bata sa sahig kasama yung yaya, silang magjowa, nasa kama, mga ganung mga kwento. Na sinasabi pa niya na dati daw na magkasama sila ni Buboy, na sasaktan siya ni Buboy Villar. Oh my God. Oo, hindi daw totoo na iniwan niya si Buboy dahil walang pera si Buboy ng mga panahon na ngayon, na ngayon kumikita si Buboy, di ba, doon sa kanyang mga projects. 2 years daw dati na hindi nagbibigay si Buboy, pero okay lang sa kanya kasi nga, tinaguyod niya, never daw naging siya sa kanya yung pera. Ever since na magkasama sila na walang salat sila hanggang sa naghiwalay sila, tapos ngayon meron na si Buboy at siya ay nagtatrabaho sa abroad. Ang parang bino-voice out lang niya hindi po ako yung masamang ina na iniwan ko yung mga anak ko. Nagtatrabaho ako sa Amerika, yun yung sinasabi niya. Kaya, naloloka yung mga tao. Ay, ganun pala yung kwento. So parang ang ayaw lang nila dito o ng ex ay
ginagamit mo yung mga bata sa content mo, kaya ang lumalabas tuloy na imahe mo sa mga tao ay mabuti kang ama. When in fact, kay Goren o kay X ay hiniram lang daw yung mga bata, tapos mga once a week lang. Hindi daw yung tipong doon na nakatira sa kanya yung mga bata. Yun yung ayon sa post ni Miss Goren. Di ba parang sumahog pa o may nalalaman pa itong si kumparing si Yangasa dito sa isyong ito na hindi naman daw nagsusustento. Oo. Si Buboy. Pero pa blind item. Ay nako, ano ba totoo dito? Kasi meron pa akong naririnig na meron daw parang mental health issue yung girl. Tapos si Buboy daw ang kawawa. Sari-sari, hindi na namin alam kung sinong paniniwalaan. Alam niyo, ang importante, no? Kung co-parenting man yung ginagawa ninyo. Siguro lang, kung hindi naman okay sa nanay na ipakita yung mga anak on cam, huwag nang gawin. Maganda may consent. Diba? Both. Diba? Kaya, kasi kung sinasabi niya dun sa post niya na sinabihan niya na wag nang isama yung mga bata sa content. Sana wag na lang. Para respeto na lang din dun sa nanay, diba? Correct. Pero nice din natin syempre marinig yung panig ni Buboy tungkol sa mga sinabi ni Miss Goren. Eto na nga, Nay! Nagbigay ng kanyang panig si Buboy Villar sa kanyang interview with Nelson Canlas hinggil sa issue. Anya, malabo daw na saktan niya si Angeline dahil alam daw niyang mali na saktan ang isang babae dahil nakita din niya kung paano sinaktan ng kanyang ama ang kanyang nanay noon. Hinggil naman sa pagsusustento sa mga bata ay napag-usapan na raw nila ito ng legal ng mga magulang ni Angeline sa Bausi at nasarado naman daw nila ng maayos ang usapan. Labis nga daw na ikinalungkot niya ang mga alegasyon sa kanya, ngunit pinipili na lamang niyang sarilinin muna ang bersyon ng kanyang kwento bilang respeto kay Angeline. Pero nakausap ko yung mami ni Buboy na si Mami Cynthia at ang sabi niya, tagal ng joke ko, wala pang tumatawa. Ayan. Kasi akala ko naman seryoso ka. Kasi hindi ko alam na kung ano pangalan ng nanay ni Buboy. Villar pala. Yung pala yun. Nakit naman namin dito, Oy. Akala ko naman seryoso po sa akin. Natural poker face pag nag-joke-joke. Anyway, basta ang importante, hindi sila nakatira sa Camellia. Basta, mag-usap kayong dalawa. At masakit man, pero hanggat kaya, huwag nang gamitin yung mga bata for the content or for the video. Okay? And with that, mga kaibigan, ito po ang iyong mga linggo. Ito po si Mamaloy. Mga nanonood pa sa amin pa namin subscriber, please subscribe now na. Click lang yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, paano mo nag-subscribe po kayo sa channel ko? That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nakapost na po dyan sa aking vlog nung aming pong gig sa Abra. Kasama si Kim Rodriguez, si Donekla, si Kid Yambao, at si Tita Jex. At syempre, ang nag-iisang Miss Yen Constantino at ang YML. Yes, my love. Panoorin niyo po yan, ha. And thank you so much to Kairos Health Medical Group. Pag kailangan niyo po ng executive check-up, naku, dyan po kayo magpunta. Nag-home service po sila. O, ang bongga, hindi na kayo mapapagod, diba? Visit niyo po yung social media accounts nila. Thank you! Ayan. Okay, Josan. At ako naman po, sa lahat po ng mga hindi naka-follow sa aking YouTube channel, please follow po. At gusto ko pong pasalamatan ng Ideal Vision, Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile, at ang Headway Bear Salon. Yes! O dahil dyan, pasasalamatan natin ang ND Skin Beauty and Wellness para sa aming mukha na hindi na-achieve ni Josan. Ayan, ND yan, diba? Kasi yung tatawagan ND. Yung ND lip, yung pumasok na laser sa loob, na-try mo na ba? Ano ko yung Exosome. Ay, Exosome. Oo, maganda yun. Ayan pati yung mga drips, di ba na? Ayan. At syempre pa sa mga NCLEX passers dyan. Gusto mo trabaho abroad, lalo na sa US, at lalo na higit sa New York. Ayan po ang White House Cares. Yes. Paka-legit po niyan. Importante lang ay tanong ninyo yung mga requirements nila para kayo po ay mapapabilang sa mga paliliparin patungong
New York. Yeah. Ayan, mga nurses natin dyan. Hi, Miss Rose! Ang dami na nilang natulungan. Promise. Yeah. Ayan. At syempre pang akin pong panayam pala. Oo. Kay Sugar Mercado. Nakakaloka. Sugar Mercado. Ay! Iyak si Sugar. Ay, bakit mo naman pinaiyak? Ikaw naman na yun. Ang alin? Sugar niya. Eto na. Ano ba talaga ang real status nyo noon ni Willie Revillame? Naging kayo ba for 7 years? Oo. So hindi mo lang sure kung aamin yung isa? Ay, hindi. Kasi syempre nakakaya naman kung ako lang yung di ba? Ano ba kasalanan ginawa mo? For me, yung sinasaway ko lagi yung gusto niya. Hindi hinahanap ng mga anak mo? Naging malapit talaga. Kasi kasalanan ko kung bakit sila nandun sa sitwasyon na yun. Yung nagkamali ka niya, tapos alam mo yun, pumasok ka pa sa isang gano'n na naman na sitwasyon. Kasi hindi mo ma-explain kasi parang umaarte ka lang kasi artista ka. Ayan. Sa OG Diaz Inspired. Yeah. At syempre pa, ito pa rin po ang lingkod, Papa O, si OG Diaz na natin sasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi nyo inihirit sa amin? Ichika mo na! Diyos ko, ano ba yan? Diyos ko naman, nakikita mo naman sari-sari store naman ito. May nakikita kang alahas! Wala. Oo, ano ka nagtatanong? Tatanong ako kasi, mali mo, bigyan ka na alahas. Hindi na alahas! Ay! Teka ba lang? Oo naman, hindi ka naman nagsasabi. Binibiro ka lang namin! First time na dito sa gitna, first time ka lang, alam mo, puro ang mga guests namin dito sa gitna. Ano po gusto niyo, hot oil? Ano po? Pang? Ano po? Wala. Ano po kailangan niyo? Wala siyang alahas, bigyan ko sana. Ay, yun na! Sandali lang. Mukha tayong alahas. Baka sabihin nila, ito na sila Ochi, kung wala mo alahasan, hindi yung gigess. Hindi naman! Hinihintay lang namin yung mga at saka yung mga kadena, Yung mga kadena, yan talaga yung iconic dahil kaya siya natawag na Kadena Queen! Ayan, syempre, mababalikin na natin. Baka sabihin na, napaka-unfair din na Ochi. Akala mo Asikaso. Biglang asikaso, no? Ayan, syempre, kasama natin si Kadena Queen. Miss Maylene. Si Miss Maylene na talaga naman pinipilangan ng MA gadgets niya. Noon sa Green Hills. Bakit ka Kadena Queen pala? Ito kasi yung signature ko, Mama Ogs. May pirma dyan. Ito yung signature ko. Dito ako nakilala. Ito yung branding niya. Tapos? Bilang Kadena Queen. Kasi sa Green Hills, syempre, maraming store doon. Gusto ko maging unique sa lahat. Kaya kapag nagpunta ka daw doon, sabi ni Miss Maylene, pag nagpunta ka doon, hanapin mo lang yung Kadena Queen, ituturo ka ng mga tao. Alam mo na kasi ano siya, hindi naman siya yung tipong kamera ng kita. Gusto niya, maraming natutuwa at maraming can afford doon sa kanyang mga presyuhan. Diba? Uy, maraming nagtatanong, di ba siya nalulugi? Mama Ogs, hindi naman po. Kasi nga kung ano binibigay mo, binabalik din ni God. Grabe rin yung paniniwala niya kay God. Totoo naman. Bakit nga ba? Paano lalo kang nabilib at sumampalataya kay Lord? Mama Ogs, yung asawa ko, talagang totally dead na talaga as in. So, nanghingi kay God ng sign. Sinabi ko sa kanya na ibalik niya asawa ko. Magiging faithful talaga ako sa kanya. Forever. Tapos, anong ending? Ayun, asawa ko po 50-50, tapos ngayon okay na siya. So, ibig sabihin, nung ibinigay sa'yo ulit yung mister mo, anong naging pangako mo sa kanya or yung mga gagawin mo pa? Mama Ogs, noon pa naman na, syempre, lahat naman tayo may mga pagsubok, guys. So, huwag tayong bumitaw. Lahat yon kung hindi will ni God, hindi mangyayari. So, lahat ng pagsubok na yon,
si God lang talaga ako nagtitiwala. Yes. Tsaka sabi niya kanina, di ba, pag binagbibigay siya ng ginto, bumabalik din sa kanya. No? So pag binigay niyo po sa amin niya, babalik din namin sa inyo. Hindi ka pala naikwento niya. Pero hindi naman kaputo-uto. Hindi, babalik din natin sa kanya eh. Di ba? Pero hindi, madam, curious lang kung malaman. Ano po yung road to success nyo? Yun lang po ba talagang pagtitinda nyo ng cellphone o meron pa po kayo ibang mga business? Saan ba nanggagaling itong success niya? Ano ka ba nung araw? Mayaman ba kayo nung bata ka? Hindi, wala naman pong pinanganak na may Gindot ko charity dito. So, nung bata po ako, wala po akong tatay. Wala kayong tatay? Wala po akong father since birth. Okay. So, hindi niyo nakilala, nilayasan kayo, nabando na kayo mag-ina? Opo, parang ganun din. Okay, tapos? Lumaki po ako sa Amang, kay Amang Duro. Yun po yung lolo ko. Sa Ilocano po, Amang ang tawag. Tapos? Sa lahat po ng dili niya, hanggang ngayon, dala-dala ko. Yung naging successful po ako. Okay. Pero gano'ng katagal na po kayo nagtitinda ng cellphone sa Green Hills? 21 years na po ako doon. Ay! Mga OG. 21. Parang mga 3210 pa lang yung mga cellphone nun. Oo nga. Diyos ko I'm sure kayo ay kilalang-kilala ng Green Hills admin, ano? Isa kayo dun sa mga tinitingala. So, alam mo sa totoo lang, ano? Ako pag nagpupunta ko ng Green Hills, hindi ko ma-imagine yung mga tindahan na ano kaya itong ano kayang dapat na gross nila everyday? Kasi ang mahal ang upa sa Green Hills. Yes! Parang isipin mo, parang yung Divisoria, may benta ba bawat isang tindahan dito? Nga. At magkano kailangan ng benta para makaagapay dun sa araw na yun? Ikaw, ang balita ko. Ilan ba ang store ni Madam? Ilan yung store mo dun, Madam? 4 po sa Tiangge, 1 po sa permanent bago, 5 po lahat. 5, oo. At totoo ba yung nabalitaan ko? Oo na, nakaka 2 million ng gross everyday. Sigad po yun. Pero mas marami po akong natutulungan, Mama Ogs. Marami akong tauhan. Marami rin akong nabibigyan ng blessing, syempre. Lahat naman ng binibigay ni God, binabalik ko rin. Kasi wala naman tayong madadala. Pagkamatay tayo. Nay, nabanggit kanina ni Miss Maylene na 21 years na siya doon. So, 21 years na rin niyo pong suot yung mga ganyang karaming alahas? Hindi, naliligo naman yan. Ever since ba, yun yung trademark niya? Kailan nila po ba yan nasimulan na magsuot ng mga alahas? Nag-trending po ako 6 years ago. 6 years ago. Yun nga, di ba nagtitrending siya? Ano nga kinokontent mo? Mga cellphone po. Okay. Sumasay din ako sa TikTok. Wow! Ano yung highest number of views mo? Yung 5.6 million. Wow! 5.1 million. Sa TikTok po yan? Yes po. I-follow nyo na po siya ha. Sa TikTok, saka po sa Facebook. Anong pangalan mo doon? Cadena Queen. Cadena Queen. You won't miss her kasi suot niya lahat ng kadena. Nakwento kanina ni Madam, hindi pa nga daw mga bangle dati ang suot niya na nagsimula siya. As in talaga mga chains, yung mga mabibigat. Ano ba sa may bibigay nito sa iyo? At kailangan laging suot? Hindi, ano ba yan? Feeling mo ba lucky charm mo yan ang lahat sinusuot mo yan? Oo, lucky charm yan. Actually, hindi lang naman lahat yan, meron ka pa mga hindi ko pa po suot. Pag suot ko na kuba na po ako. Best friend! So, anong dahilan? Bakit ka nag-invest or bakit ka nag-iipon ng alahas? Kasi ito, Mama Ogs, good investment to, di ba? So, tumataas yung value nito, hindi ka malulugi. Nung bata ako, para makapag-aral ako, pupunta akong bukid, magagapas. Kaya nga yung ko, kutulo. Mas magagapas ka ng palay. Tapos para may baon ako sa school, may kakainin din kami. Kasi nga, dati, mga kapatid ko, alam mo, Mama Ogs, matutulog lang kami walang laman yung tiyan. Naiiyak na si Madam. Ayun yung parang pag naaalala mo, naiiyak ka, no? Ano yun, natutulog kayo sa? Yung bahay namin, kubo-kubo lang, Mama Ogs. Puro butas. Okay. Bahay kubo. Ilan kayo magkakapatid? Mag-isa lang ako ng anak sa una. Okay. Ng nanay. So tapos? Nag-asawa yung nanay ko, may anak, kapatid akong 6. So ako yung breadwinner sa family namin. Okay, so gaano kahirap ang buhay? Naging nanay-tatay nila. Kaya sabi ko dati, kasi nga, lumaki ako sa lolo ko eh. Palagi sa akin binibili sa akin ng amang duro ko na gumawa ko ng mabuti sa lahat para i-bless ako ni God. Okay. So, sa sobrang generous mo, sobrang bait mo, Madam, may mga pagkakataon bang
naluloko ka rin? Or may nanloloko pa rin sa'yo? May nang-iisa? May nagnanako sa tindahan mo? Oo, sariling kapatid ko pa yun. Pinakawal ako. Pero, let it be. Kasi hindi naman, ibibigay ni God yun nang hindi mo kaya. Lahat may reason kung bakit. Kasi ang pera, demonyo yun. Dahil kapatid mo pa yan, pag pera, demonyo talaga. Hindi po ba kayo kinakabahan dun sa katabi nyo, madam? Ano ba na kapatid? Kayo naman, emote-emote lang ako. Emote-emote lang ako yung pinapatawa ka lang kasi naiiyak ka. Ikaw pa lang yata ang kauna-una umiyak dito sa tindahan. Yung mga ops, nung namatay yung lolo ko, yung amang lolo ko, kasi bata pa ako nun eh. Parang 10 years old ako nun. Alam mo ba mga ops? Halos kamatay ko. Kasi nga, syempre, siya yung nag-alaga sa akin. Simulat bata ako. Nung nawala siya, ako na lang tumayong nanay at tatay sa mga kapatid ko. Kasi yung nanay ko, tatrabaho din. Pero hindi rin sapat. Hindi rin ako nakapag-aral ng mabuti. Sa isang linggo, absent ako ng 2 beses. Kasi kailangan ko pumuntang bukid. Magsikka, magkapas, tapos maglabandera, sa kapitbahay namin. Pero kilala nila ako doon, mga Ogs, sa amin. Parang may pabili kami ng bigas. Kasi dumating yung time na hindi na kami pinapautang ng tindahan na tulad nyo. Kasi nga, punong-puno ng utang yung nanay ko doon. Hindi pa rin nakakabayad umuutang pa ulit. Kailangan kong magtrabaho din. Paano mo nakuha yung success in business? Bukod sa, alam mo, bigay yun ni Lord, pero ano yung ginawa mo? Yung bilin ng amang duro ko, na gumawa ko ng mabuti sa lahat. Doon ka naging successful? I mean, meron ka bang ginawa ng kabutihan na binalikan ka para bumawi sa'yo? Yung siguro pagtulong ko rin sa mga kapatid ko, sa mga relatives ko rin. Curious lang po ako, natapos niyo po ba yung studies niyo o nagtrabaho na kayo agad? After high school po, pumunta na ako ng Manila. Okay. Kasama ko yung tita ko. Okay. Siyempre, pag Manila, pag probinsyana, ganda ng Manila. Pero dito pala, kahit ka mag-anak mo, ida-down ka. Okay, so akala ko okay, sige, ng ganun. doon ako tumira mamaog sa kamag-anak namin. Okay. So, ang ginawa ko, doon ako tumira sa kanila. Nagtitinda ako doon sa Marty. Sa Kubawas yun, ng mga, mga plastic, mga orokan, mga gano'n. Ba't ka tumingin kay Diyosa? Yung plastic. Alam mo kung plastic, ano? Tapos, one time, meron isang tendera sa Green Hills na, uy, sabi mo, galing ka magtinda. Hindi ka pumunta sa Green Hills, hindi ko nga alam pumunta doon. Sabi ko, sama ka sa akin. Ako, sige, magpapaalam lang ako. So one day, isang araw, sumama ko sa kanya. Punta ako sa Green Hills, ayun, may ipon akong 7,000 noon. Anong year ito? Tagal na. 2020, mga gano'n. May 7,000 akong ipon. Yun, nakipag-share ako ha. Kasi sa Green Hills, mahal yung pwesto talaga. Sobra, alam ko. So, ang ginawa ko, tindera po ako ng cellphone. Ay, yung 7,000 nyo? Yung 7,000 nyo, pinuunan nyo ng cellphone agad? Hindi po, tindera po ako sa cellphone. Nag-work ka muna. Opo, ako po yung may-ari ng accessories. Kasi magkaiba po yung may-ari ng cellphone sa accessories. Okay. Yung 7,000 na yun, sa accessories. Kaya po. Binili ko ng mga accessories, mga housing, ng mga 3310, 3210, mga tempered glass. Yun. Lampay-sampay ko kahit konti lang. Kasi 7,000, konti lang yun. Hanggang napalago ko po siya. Doon nagsimula yung 21 years niya sa Green Hills. Grabe yung diskarte. Parang Tito Oy, hindi siya nakapagtapos ng college. Oo naman. Oo. Kahit naman ako hindi ako nagtapos ng college, no? Oo. Yun nga yung pagtataka ko eh. Nagtapos si Diyosa ng college. Bakit ang ng ending, Diyosa? Ano yung nangyari? Pag sa Panginoon, naging mabuti din naman ako. May amang duroy din ako. Naaral niya na talaga yung Green Hills na mula doon sa kanyang mga accessories hanggang lumago na nagtitinda na po kayo ng kung ano-anong cellphone at mga gadgets. Diba? Wala bang nai-insecure sa'yo? May nai-insecure na ibang tinda ng cellphone sa Green Hills? Dahil ilang beses na akong pupunta doon, laging talagang tambak ang tao sa kanya. Meron bang mga nai-insecure sa'yo doon? Normal po yun sa negosyo, syempre Mama Ogs, maraming inggit. Sa akin na hindi ko alam kung bakit. Ginagawa ko lang naman yung tama.
Oo. Eh bakit Para mahalin ako ng mga tao. Oo nga, kaya yung iba kasi parang namumurahan sa'yo, tapos yung iba parang paano naman kami kikita nito? Itong isa baba magbigay ng presyo ng cellphone. Ganun talaga doon, Mama Ogse. Kailangan mo talagang dumiskarte at maging totoong tao ka. Tama. Pero sa maikli kasi pagkakilala natin kay Miss Mylene, kita-kita mo talaga yung concern niya for other people, di ba? Hindi man niya tayo customers literally, di ba? Pero yung kung paano siya ayon, yung makisama, yung paano niya estimahin yung mga tao. Correct. Actually, kaya siguro yun ang sikreto. Pag nakausap yung mga tauhan niya, grabing dikit kay Madam. Talaga? Nakakaloka. Ako mismo na-witness ko yun. Kita mo nga si Josa, nakadikit na nga. Kaya, sobrang genuine kasi. Sabi nga, natutulog lang kami, mga kapatid ko, umiiyak sila, kasi mga bata pa sila eh. Walang naman yung tiyan namin, so itutulog na lang namin. Antay na lang namin kinakakasan. Oo. Yun, para ako naman pupunta ako sa ganun din ako kami. Araw. Para kumuha ng mga ugot ng kamote, ugot ng yun na lang ilalaga ako. Tapos yun na lang, sige na, sandali lang po. Grabe. Naranasan ko pang mag-call boy, ha? Totoo ba? Kaya na-enjoy ko yung mga bakla. Ayun na yung bakla na rin. Talaga ba nag-call boy ka? Oo. Alam mo yung iba hindi na ako makilala. Kasi hindi ko nagpagawa nga ako. Ha? Gawa na yan? Oo. Anong trip mo? Wala siyang magawa, pinatira. Gawa pa eh! My gosh! Ha? Alam nyo, Hindi kayo na yun. Pasensya ka naman doon, nagbibiro ka na naman. Anyway, ayan, Madam. Ano ang gusto mong ibigay na mensahe doon sa mga, yung hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa buhay ko. Ang tsaga-tsaga ko naman, tapat naman akong tao, maka-Diyos naman ako. Ano-ano yung pwede mong i-sabihin? Yun na, sabihin mo nila kaya sa akin. Tuloy lang ang buhay. Huwag mawala ng pag-asa. Basta gumawa na lang kayo ng mabuti, ituloy nyo lahat ng pangarap nyo. Lahat ng yon, kung talagang willing ni God at para sa iyo talaga. Nangyayari sa mga. Correct. At syempre, yung pagsubaybay nila sa inyo, no? Sa kay Cadena Queen. Oo. Dahil meron na siyang, ilan yung followers mo sa TikTok? Ano na po, sa Facebook namin, road to 400k followers. Wow. Tapos sa TikTok? 400k din. Madam, wala po ba kayong mga basher na, siyempre, di ba, minsan yung iba, bitter. Masasabi na ang yabang naman ito, suot lahat ng alahas. Oo. Marami na po comment ng ganun po eh. Kasi lang po, hindi ko na kailangan ibalik kung anong ginagawa nila sa akin. Tama yun. Basta ang importante, alam mo ang ginagawa mo, at wala kang tinatapak ng ibang tao. Wala kang dapat i-explain sa ibang tao. Tama. Kung saan galing ang meron ka ngayon. Maraming salamat sa napakagandang kwento mo. At I'm sure na-inspire ang mga tao sa iyong kwento. At babaunin nila yan para sa kanilang pagsusumikap sa buhay hanggang sa magtagumpay sila. Magbabalik pa ang patas. Ay! Nay! Patapos na nga tayo eh. Contributions update. Ay, Nay, bago tayo magtapos. So invite na natin yung mga friends natin. Bakit natin nakilala si Miss Mylene dahil sa ating kaibigan si Rochelle Nava. Hi, Rochelle Nava. Diba? Ay, may kapok din. Ayaw ng simple entrance. Gusto mo yung kapok din. One of these days ay makakapanayan natin si Rochelle dahil by then, tapos na siyang magpapuki. Diba? Hindi mo na moves. Keps agad? Gusto niya yung mga ayaw niya tubuan ng balbang. Ay, talaga? Ayan, nako, Rochelle, maraming salamat dahil sa'yo nakilala namin si Madam Mylene ng MA Gadgets sa Green Hills. Marami siyang stories mo dyan, ha? Tsaka meron pang isa yung Bose Mobile Hub. Yun po yung permanent namin sa Bridgeway. Ayan, Thank you din, Nay, kay Martina sa Busa! Ang nag-makeup sa atin. At Miss Mylene, Rochelle, ano pa nga ba ang lagi niyong inihit sa amin? Ay! Ichika mo na! La 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 la
Habang kumakanta, naiisip ko na sabi niya, lahat ng mga pera, lahat hindi madadala sa langit. So, since hindi mo na madadala, ibigay mo na sa akin. Ibigay mo na. Ayan, ito bigay mo sa kanya. Nagtitinda po ng kortina si Josa. Anong kulay ba, madam? Gusto magpa-kortina. Ilagin mo na, lalo na kung meron sa taol, ano? Ha? Meron yan doon. Wala naman siya sa taol! Hindi kasha!